Lalawigan na ating pong minamahal na si Provincial Administrator na si Atty. Jomasi San Pedro, ang bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan, mga pinuno ng bawat tanggapan at kapwa ko kawani. Magandang buhay at kapayapaan po sa lahat. Sa pagtataas ng watawat sa araw na ito ay pangungunahan ng tanggapan ng panlalawigang budget. Sa pangunguna ng aming masipag na Acting Provincial Budget Officer na si Ginoong J. Gonsil at ang aming nanunuparang pangalawang pinuno ng budget na masipag din na si Ginang Celia M. De Guzman. Sisimulan sa isang panalangin ni Binibining Gia G. De Dios at sa pagkumpas ni Binibining Josephine S. Galope, ang pagtataas ng watawat nila Ginoong Billy J. Gonsil at Ginang Celia M. De Guzman. Kagiyak na susundan sa panlumpa sa watawat ng Pilipinas ni Ginoong Sherwin S. Coronado, panlumpa sa lingkod bayan ni Ginoong Clodoaldo A. Reyes, at panata sa bagong Pilipinas ni Ginoong Christopher Ray C. Sabat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at sinasamba po namin. Marami pong salamat sa umagang ito sa pagsisimula po ng linggong ito. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Hinihiling po namin ang inyong patuloy na guidance at pagkalooban kami ng wisdom upang magampanan po namin ng buong husay ang aming tungkulin sa lahat po ng mga taong lumalapit sa aming mga tanggapan. Nagpapasalamat po kami sa inyo, Panginoon, sa lahat ng itinalaga ninyong namumuno dito po sa aming lalawigan na may malasakit at pagmamahal sa mga palalawigan. Sa pangunguna po ng aming mahal na punong lalawigan, Governor Aurelio Umali, sa aming pangalawang punong lalawigan, Vice Governor Anthony Umali, at sa lahat ng mga members ng Sangguniang Panlalawigan. Hinihiling din po namin ang inyong pagpapala at paggabay sa aming ina ng lalawigan na si Ma'am Cherry Domingo Umali, at sa lahat ng mga pinuno ng bawat tanggapan at sa lahat po ng kapwa ko kawani. Ang lahat po ng ito ay hinihiling namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Taas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay po nating bigkasin ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino
buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan, na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Taas po natin ang ating kanang kamay para sa panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang pinagkaloob ng mamamayan. Paglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kausayan na walang kinikilingan. Paging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kausayan ng sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangan nito, kasi hanawa ako ng may kapal. Muli po nating itaas sa ating kanang kamay at sabayang bigkasin ang panata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo, ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa ako at makikihalok sa adhikain ng pamahalaan. Dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng ilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakakarami, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Para po sa isang pagpaparangal sa ating mga kawani na magsisipagretiro na pangungunahan ng Provincial Human Resource and Management Office, tinatawagan ko po ang ating batang-batang the Human Resource Officer na si Binibining Mary Angeline A. Fernandez. Sasamahan po ni Gov. Oyi, Attorney Joma, ng ating pong Vice Governor at si Sir Billy J. Gonzing para po sa pagbibigay ng parangal. Sa ngalan po ng aming batang-batang Provincial Human Resource Management Officer, Binibining Mary Angeline A. Fernandez, at sa buong Provincial Human Resource Management Office po, magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa ating mahal na ama ng lalawigan, Governor Aurelio Matias Umali, Vice Governor Doc Anthony Umali, sa atin din po mahal na Provincial Administrator Attorney Jose Maria Siasar, C. San Pedro, sa lahat po ng ating mga kapwa kawani ng pamahalaang panlalawigan, magandang umaga po sa ating lahat.
Sa araw pong ito, ginugunita natin ang isang mahalagang bahagi ng paglilingkod sa pamahalaan. Ito ay ang pagbibigay pugay at pagkilala sa ating mga kapwa kawani na nagsakripisyo, naglaan ng oras, ng puso at naging bahagi ng ating pamahalaang panlalawigan. Ngayong buwan ng Hunyo, atin pong pararangalan ang 15 mga kawani na magre-retiro na sa kanilang mahalagang tungkulin. Upang bigyang saysay ang okasyong ito, ating pakinggan muna ang isang mensahe mula sa pinagpipitagan ng ama ng lalawigan ng Nueva Ecija, Governor Aurelio Matias Umali. Bigyan natin ng masigabong palakpakan. Maraming salamat. Unahin ko po na batiin ang bawat kawani ng ating pamahalang panlalawigan ng magandang umaga. Sapagkat sa pagpating ito, ang aking pong puso pumupunta sa ating serbisyo, bigyan natin sila ng pakilala at respeto. Ngayong umaga rito ay sa una-unahan kong pagkakataon ay bibigyan po ng pagpapahalaga ang ating mga kawani na marahil ginugol ang lakas at ang buong buhay nila sa paglilingkod sa ating Kapitolyo. Marapat lang na sila po ay Sunod po natin ang ating pong susunod na retiree. Siya po ay galing din po ng Office of the Provincial Agriculturist, holding the position Agricultural Technologist. At siya po ay nag-render ng 36 years of service sa provincial government. Tinatawagan po natin si Mr. Jose R. De Jesus. 36 years of service.
Assessor's Office, holding the position Local Assessment Operations Officer 4 and she has rendered 31 years of service. Kasama po natin, Ma'am Priscilla E. Canlas. Nandito po ba si Ma'am Priscilla o wala po? Wala po. Okay po. Sunod po. Sunod po, galing po sa Office of the Governor, Administrative Division. Siya po ay hinawakan ng posisyong Administrative Aid 4 and he has rendered 25 years of service sa provincial government. Tinatawagan po natin Mr. Emiliano N. Sardillo. Nandito po ba siya? Ayan, nandito po. Years of service. Sana po ay nandito siya. Galing po ng San Jose City General Hospital, holding the position Nursing Attendant 1, and she has rendered 31 years of service sa provincial government. Tinatawagan po natin, pero wala daw, Ma'am Floserfita T. Parungaw. Ayan. Pero wala po si Ma'am. Wala po. Okay po. Next po tayo. Galing din po sa San Jose City General Hospital. Ayan. Siya po ay hinawakan ng posisyong Medical Specialist 1. At siya po ay kasama natin, nagbigay ng serbisyo for 27 years. Ang ating pong kasama, Ma'am Aurora D. V. Fernando. Ayan. Dr. Aurora D. V. Fernando, Dr. Holding the position Administrative Officer 4, she has rendered 29 years of service sa ating pong provincial government. Tinatawagan po natin Ma'am Corazon A. Rafael. Yeah. Thank you. Susunod po natin from the Provincial General Services Office. Tinawagan po niya ang posisyon na Administrative Officer 1, Supply Officer 1, and he has rendered 17 years of service sa provincial government. Tinatawagan po natin Mr. Romeo H. Masilang. Dito po ba si Sir Romeo? Wala po. Okay po. Next po. Sunod po, galing din po sa provincial. Susunod po natin, galing din po sa Provincial General Services Office, holding the position of Park Attendant 1, and he has rendered 9 years of service po sa provincial government. Tinatawagan po natin Mr. Consuelo R. Catabas. Wala po siya? Yan, wala po. Sunod po natin, galing naman po sa Provincial Social Welfare Development Office, holding the position Provincial Government Assistant Department Head. At siya po ay nagbigay sa atin ng servisyo
extend pa daw po kayo ni Gov. Nako. Siya po ay nagbigay ng 31 years of service sa provincial government of Nueva Ecija. Mamimiss po natin siya, pero i-extend naman po siya. Natawagan po natin si Ma'am Mary June D.G. Monsaya. Siya sa Gimba District Hospital holding the position of Nurse 1, and she has rendered 19 years of service sa provincial government. Tinatawagan po natin, sana po yun nandito, Ma'am Rachel Grace P. De Vera. Sunod po natin, galing din po sa isa nating district hospital, galing po sa San Antonio District Hospital holding the position Nursing Attendant 1. At siya po ay nagbigay ng 13 years of service sa provincial government. Tinatawagan po natin Sir Venancio D.A. Eugenio. Po siya sa Provincial Veterinary's Office holding the position Administrative Aid 4 Clerk 2 at nagbigay po ng 13 years of service sa provincial government. Tinatawagan po natin Mr. Reynaldo B. Francisco.